Sinabi nito na, "Pagkito Nelson, pakinggan ninyo ang kwento ko. May isang lalaki, 8 taong gulang, umiling sa kanyang ama ng isang guryon." Nagsimula na itong magkwento. Sinabi ng kanyang anak sa kanyang ama na, Tay! Hindi mo ba ako bilhan ng eroplano na mataas sa lipad? Huwag na. Gagawa na lang ako sa ranggola. Mas mataas pa doon ang lipad. Sige na tayo para mas mataas pa sa atin mga Alvisa. Nagpalipad na nga sila ng saranggola na gawa ng kanyang ama, at ito'y aksidenteng nabitawan ng kanyang anak. Ito'y kinuha at inabot ng kanyang ama. At kanyang sinabi, "Nakita mo, hindi nasira. Kung laro ang eroplano yan, paniguradong sira na." At habilin pa nito, wala sa ganda at laki ng saranggola ang taas at tagal ng lipad nito, kundi sinagpapalipad nito. Lumipas ang maraming taon, ang pangaral ng kanyang ama ay kanya nang nakalimutan. Mag-uumpisa kami ng school bukas. Pag-ibig muna tayo. Ito muna ang gagamitin mo. Tay, meron ka naman machine shop. Pwede mo naman ako bilhan ng magagandang gamit. Pero bakit yan pa? Magtiwala ka sa akin, anak. Ginagawa ko lang naman to para sa kakabuti mo. Ito'y kanyang tinanggap na hindi bukal sa kalooban. Matapos ang unang araw ng pasukan, kinausap ng bata ang kanyang ina. Nay, bakit naman laging ganyan si tatay sa akin? Bakit niya ako pinapahirapan? Para naman ang basura sa kanya? Hindi na. Hindi ka na gawa basura. Ginagawa na lang yan para sa kabutihan mo. Pero bakit? Kayaan mo na. Kung sabihin ko mama at tatay mo. Lumipas ang 10 taon, ang bata ay nakapagtapos na ng pag-aaral at sinabi niya sa kanyang ama, Tay, tapos na ako ng pag-aaral. Maaari ko na bang manahin sa iyo machine shop? Hindi pa pwede. Masyado pa akong bata. Kaya naman i-manage yung machine shop. Bibigyan na lang kita ng bagong puhunan. Tsaka ka magtayo ng sarili mong shop. Pero bakit, Tay? Matagal ko na malak na manahin sa iyo machine shop. Ba't kailangan pa magtayo ng bago? Para matuto kang tumayo sa sarili mong mga paa. kinuha ng kanyang ama ang pera na gagamitin ng kanyang anak. Ito na ang perang pampuhunan. Ngunit ito'y nagtayo sa karatigbayan kaya't lumitaw na sila'y magkukumpetensya ng kanyang ama. Kinalaunay ang negosyo ng kanyang ama ay nagsara na dahil sa paghina ng kita nito. Pumunta ang kanyang ama sa shop nito upang siya'y kausapin. Oh anak, bakit dito ko pa nagtayo ng machine shop? Pwede naman sa ikatlong bayan, magiging magkakompetensya pa tayo na. Ano gusto mo, di ba? Ang tumayo ko sa sarili ko pa. O yan na. Hindi ka ba masaya? Sige, mabuti na yan. Kaya mo turuan ka ng karanasan. Pagkalibas ng ilang taon, ito'y nakapangasawa na at mayroong 3 anak. Meron na din itong sariling tahanan. Isang araw, dumalaw ang kanyang ina. O yan, nandiyan na pala kayo. Pasok kayo. Para sa mga kuko, asan yung dalawa? Anak, nasa paaralan ko po ang inyong 2 apo. Anak, gusto ko pala makita ng tatay mo. Pwede mo bumisita naman sa amin. Nan. Pinalimutan ko ng may tatay mo. Ano ba, anak? Sige. Pimat mo na regalo ko sa mga apo ko. Alis na ako. Pagkalipas ng ilang buwan,
Ito ay galing sa kanyang shop at may natanggap na balita. Nabasa niya ang mensahe. Magandang hapon po. Kayo po ay pinapatawag sa ospital ng inyong tatay. Kailangan kanya ngayon. Hinihintay kanyang iyong asawa. Kaya't ito'y dali-daling tumakbo. Nasaan na ni Tay? Patay na ang itay. Ilang oras na nakalipas. Masaya ang tatay mo na namatay dahil mataas ang narating mo sa buhay at nakakilala ka ng magandang asawa. At naniniwala siya na mananatili ka sa Sila ay parehong nagluluksa at muling naalala ng bata ang mga pangaral ng kanyang ama. Na hindi naaayon sa ganda at laki ng saranggola ang taas at tagal ng lipad nito, kundi nasa gumagamit nito. Sinabi niya sa kanyang sarili, Itay, ngayon napagtanto ko na ang ninanais mong iparating. Wakas. Dagdag pa nito, kaya't huwag niyong kakalimutan ang kwento na iyan dahil yan ay hango sa aking buhay. Kay ganda ng iyong mga sapatos, paano mo pa naiisip ang ganyang estilo? Siguro, diyadala ka ng mga sapatos at wala. Parang may magic naman ang iyong kamay. Buti ka pa, Karina, laging bago sapatos mo. Ako kasi laging pamana ng ate ko. Sa akin napupunta lahat ng lumang sapatos niya. Nagpa-check up ako kayo sa doktor. Sabi ng doktor, babae raw magiging anak natin. Talaga kung babae nga, pag-aralin natin ang balat. Ngayon pa lang, pag-aaralan ko na gumawa ng sapatos na balat. Dumating na ang araw na ipapanganak na niya ang kanyang ikalawang anak. Inay, bakit walang paso susi? Tawa kasi ako ng German na may hasi sa bang habang pinapanganak ko mga kapatid mo. Bakit hindi niyo po subukan i-enroll si Karina sa piano o sa painting o sa ballet class? Hindi po yata talaga para sa kanyang pagsasayaw. At lumaki na si Susie. Tignan nyo, pwedeng pang-karnaval yung bata. Anong problema mo ah? Tama na yan. Huwag na kayong babalik dito. Anak, hindi ba kulang yung mga pa? Kami ng nanay mo, lumaki ka ng mabuting tao. Isang araw, nanaginip si Susie na may paa siya. May paa ako sa panaginip ko. Wala ka ate, may paa ako sa panaginip ko kay ganda ng design. Ate, pag lahat ko magsusunod ako mga kwento tungkol sa mga sapatos na napapanaginipan ko kung mag-drawing ha. Sige. Arawan ng ama ni na Susie, kaya binigyan niya ng regalo ang kanyang ama. Tay, masaya niyo ang tatay ninyo. Paano kaninang mga sapatos? May order ba na yung dinedeliver?
may ginawa pala siyang sapatos para kay Susie. Naisip ko, ginamit kaya ng pag-ibig ni tatay ang mga panaginip ni Susie para magpasuot sa kanya ang mga sapatos? Hindi ko siya nakikita ngayon. Ngunit sinasabi nilang naroon pa siya sa dating pinagtuturuan. Sa unang pintang para lang una kong kinakitaan sa kanya. May isa sa mga lumang silid sa ikalawang palapag sa itaas ng lumang hakdang umiingit sa bawat hakbang. Doon na kung manunungaw ay matatanaw ang maitim na tubig ng isang estero. Naroon pa siya at nagtuturo ng mga kalamang pangaklat at bumubuhay ng isang uri ng karunungan sa kanya ko lamang natutunan. Lagi ko siyang inuugnay sa kariktan ng buhay, saan man sa kagandahan, tanawin sa isang isipan o isang tunog kaya. Nakikita ko siya at ako'y umiligaya. Ngunit walang anumang maganda sa kanya at sa kanyang buhay. Magsisimula tayo sa bahagi ito. Mabuti naman umabot tayo sa bahagi ito. Mabuti. Siya ay isa sa mga pangkaraniwang guro noon. Walang sino mang nag-ukol sa kanya ng pansin. Mula sa kanyang pananamit hanggang sa paraan ng pagdadala niya ng mga pananagutan sa paaralan, walang masasabing anumang pangkaraniwan sa kanya. Siya'y tinatawag naming lahat na si Mabuti. Mabutit may tao pala rito. Tila yata may suliranin. Napalito rin ako upang umiyak rin. Ang sulok na iyon ang naiiyakan nating dalawa. Sana'y masabi ko sa'yo, ngunit ang suliranin. Kailanman ang ibig kong sabihin ay maging igit na mabuti. Sana nasa iyo ang buhay. Ngunit samantalang nakatitig siya sa akin ng umagang iyon, habang sinasabi ang pangungusap na iyon, nadama ko siya at ako ay iisa. At kami ay bahagi ng mga nilalang sapagkat nakakaranas ng mga liim na kalungkutan ay nakakakilala ng mga liim na kaligayahan. Gaya ng aking anak, siya ay 6 na taon na at magsisimula na siyang mag-aaral sa susunod na taon at gusto ko siyang maging manggagamot at mabuting manggagamot. Gaya ng kanyang ama? Oo, gaya ng kanyang ama. Sinabi ng Tongfe, iyon lamang ang nakakaranas ng mga liim na kalungkutan na maaaring makakakilala ng mga liim na kaligayahan. Mabuti at magsimula na tayo ngayon sa aralin ito. Natiyak ko noon, gaya ng pagkakatiyak ko ngayon, na hindi akin ang pangungusap na iyon, ni sa aking mga pagsasalita, ni sa aking mga pagsusulat. At kami ay bahagi ng mga nilalang, sapagkat nakakaranas ng mga liim na kalungkutan, ay nakakakilala ng mga liim na kaligayahan. Uy, alam niyo na ba kung ano daw magaling ang program sa ating bayan? At ngayon, ilang araw lamang ang nakakaraan, buhat nang mabalitaan ko ang tungkol sa pagpanaw ng manggagamot. Ang ama ng batang iyong marahil ay magiging isang manggagamot din balang araw, ay namatay at naburol ng 2 gabi at 2 araw sa isang bahay na siyang tiniraan ni Mabuti at ng kanyang anak. At naunawaan ko ang lahat
sa ubod ng katotohanan niyo at sa buong kalupitan niyo ay naunawaan ko ang lahat. May isang batang babaeng mahirap, nag-aaral siya sa paaralan ay kapansin-pansin ang kanyang pagiging walang imik. Madalas ay nag-iisa siya lagi, na nasa sulok kapag nakaupo ay tila pinagtik. Lagi siyang nakayoko, mailap ang mga matay, sasagot lamang kapag tinatawag ng guro, halos paanas pa kung magsalita. Naging mahiyain siya sapagkat maaga niyang nalaman na kaiba ang kanyang kalagayan kung hahamilin sa mga kaklase. Pinapakita at pinapabatid nila iyon sa kanya. Mayayaman sila at magaganda, at iba-iba ang kanyang mga damit na pumapasok sa paaralan. Madalas ay tinutok siya dahil sa kanyang damit. Ang kanyang damit, kahit malinis, ay halatang luma, na palibhasa ay kupas at punong-puno ng singsing. Dengan pengorbananku, kapag oras ng kainan at labasan ng kanya-kanyang pagkain, halos ay ayaw niyang ipakita ang kanyang bawal. Tinatago niya sa kanyang kantungan ng pagkain pira-pirasan ng kaunti tuloy subo sa bibig. Kabilis upang hindi malaman ng mga kaklase kung ano ang kanyang dalang pagkain. Sa sulok ng kanyang matay, nasusulyapan niya ang mga pagkain dala-dala ng mga kaklase niya. Gaya naman sana sandwiches and imported na mamahaling chocolate. wahai guru, engkaulah sang murogi sejati. Uy! Linya! Ikaw pala yan? Patulit na naman yung damit mo. Di ka siguro mabilhan ng mga magulang mo na maayos at magaganda damit. Kawawang bata. Ang panunokso ng mga klase ay hindi nagtatapos sa kanyang mga damit tatangkain. Ang nangyayari ito ay batid ng kanyang ina. Pag-uwi sa bahay, madalas siyang umiyak dahil sa panunokso ng mga kaklase at siya ay nagsusumbong sa ina. Mapapagkat labi ang kanyang ina, matagal itong hindi makakibo at sabay haplos nito sa kanyang buhok at may pagmamahal na sasabihin sa kanya, "Bayaan mo sila anak, huwag mo silang papansinin. Hayaan mo sila kapag nagkaroon tayo ng trabaho. Ang iyong ama, makakapagbaon ka na rin ng masarap na pagkain, mabibili rin kita ng maraming damit." Huwag nakakuha ng madaming pera. Ridho dan doamu, takkan dapat At lumipas pa ang maraming araw, ngunit ang ama ay hindi pa rin nakakakuha ng trabaho, kaya ganoon pa rin ang kanilang buhay. Ang bata naman ay unti-unti nakaunawa sa kanyang kalagayan. Natutunan niya din makibahagi sa malaking suliranin ng kanilang pamilya. di dalam Sa kanyang pagiging tahimik ay ipinalagay ng mga kanyang mga klase na siya ay kanilang talutalunan. Ay lalo sumidhi ang kanyang pang-aasar. Lamang damit, di masarap ang napagkain, mahirap. Pilit ay pinapasok nila sa mga kaisipan. At napag-isip-isipin niya na lagi na lang magpakumbaba sa mga kaklase at huwag lumaban kung sila'y nagtutuksuhan sa akin. wahai guru, engkaulah sang murobi sejati. Wahai guru, engkaulah Hanggang sang na isang araw ay murobi natuto siyang lumaban sa sejati. buong pagtataka nila ay bigla na lamang natutong sumagot ang hirap na batang babae na laging lumakupas at puno ng salsi ang damit. Ang batang babae laging baon ay tinapay na walang palaman, isa sa mga iyong walang magawa ang kanyang mga kaklase kung hindi ang tutsuin siya. Alam niyo ba na may 100 akong damit? Kung totoo yan, bakit hindi mo sinusuot? Bakit laging luma at bakit laging sinusuot ng damit? Sabihin mo sa akin kung totoo yun.
Bawal! Mapapagalitan ako ng inay. Gusto nyo, ikukwento ko na lang sa inyo kung paano ito kaganda at paano ito kaganda ang mga tela nila. At nagsimula na nga siya sa kanyang pagkukwento paano ay ininilarawan niya hanggang kaliit-liitang detalye ang bawat isa sa kanyang sandang tulad na damit. Halimbawa ng isang damit na party-party makintab na rosas, tela, marami mumunting bulaklak, bongga, umaangas na tig-isang ribbon sa magkabilang damit. At ang kanyang pagsimba, sa pagtulog at sa sa eskwelahan. Mula noon ay naging magkaibigan na niya ang mga kaklase niya. Siya ay lagi nagsasalita at sila ay nakikinig lahat sila. Pinatutuwa sa kanyang kwento tungkol sa sandaang damit. Engkaulah ciptakan cinta pada tanganku. Engkaulah ciptakan rindu pada rasulku. Isang araw, hindi pumasok sa kanyang klase ang mahirap na batang babae may sandamit. Kaya isang araw ay nagpapasya silang nadalawin ang batang matagal na na-absent sa klase. Ang natagpuan nila sa bahay ay sira-sira at nagtiray ng kalumaan. Lumabas ang kanyang ina, kaya pinapasok sila sa loob at nakita nila ang maliit na kabuuan ng bahay na salat-salat na marangyang kasangkapan. Nakita nila na nakaratay ang batang babae na may sakit pala. Ngunit sa tumalaw sila ay may sakit at nakita nila ang kanyang mga sandaang damit. Tay, maglalaro po tayo ng bangkang papel bukas ha. Palutahin niyo na ang bangkang papel. Tuwing nakakakita ako ng bangkang papel, naaalala ko ang isang batang lalaki na kailanman ay hindi nakapagpalutang ng bangkang papel. Ipapakita ko sa itay ang aking mga ginawang bangkang papel. Itay, tignan mo ang ginawa kong bangkang papel. Itay, tingnan mo ang akin. Malaki sa akin. Maganda ang akin. Tingnan ko nga yung ginawang bangkang papel. Oo nga no, ang ganda. Bukas, itay, pwede magbalutang tayo ng bangkang papel. Sige anak, bukas. Pangako yan na, itay ha. Oo, pangako. Salamat, itay! Sige, Paano ko sasabihin sa aking mag-inahan na lalaban ako bukas para sa bayan? Itatago ko na lang sa kanila. Alam mo na ba ang gagawin para mapatay ang mga kalaban? Hintayin na lang muna natin sila Mario. Oh, ayun na pala sila. Handa na ba kayo? Oo, handa na kami. Laban para sa bayan! Laban! Laban para sa bayan! Laban! Laban para sa bayan! Laban! Laban! Ikaw ang nakikita ko. Sir mga anak, hindi ko kayo masasamahan magbalutang ng bangkang papel. Sa karagatan ng mga tao. Inay, umuulan no? Oo anak, kanina. Inay, dumating na ba ang tatay?
Inay, wala pa ba si tatay? Anong oras na ba? Ewan ko. Matulog ka na at bukas magpapalutong ka pa ng mga bangkong patil na ginawa mo. Magkakarerahan kami ni Miling. Magtibay at malaki ang akin, hindi masira ng tubig. Inay, bakit? Anong nangyari? Bakit ang maraming tao dito sa bahay? Kawawa naman sila, naging ang tao ng namatay. Handa na ba kayo? Ngayon din, magsilos na kayo. Hatid kayo ni Kapitan Sidro sa pook na ligtas. Ni isa sa inyo, walang maiiwan. Tara na. Ito. Hihingalin niyo. Pinatay na mga kawal ng tatay Inay. Bakit? Bakit? Ewan ko, anak. Hindi na gusto kong malaman. Sa karagatan ng mga Marcos, tapos na ba? Oo, tapos na Marcos. Bakit ayaw mo marinig ang oras ukol sa kaluluwa? Ito'y nagugulita ukol sa dalangan ng mga tao para sa mga nasa kabilang buhay na. Una, ang iyong ama at ang iyong panganay na kapatid at bunso. Tsaka si Anita, lalo-lalo na kay Anita. Ayaw kong marinig ang malungkot na tinig ng batingaw. Lumakad ka na Marcos sa kubo ni Nagbasan. Tila may bulasyon o kailangan nila ng mga awit o manunukto. Sinang naman? Kung alam lang ni Inay ang lahat, hindi ako itataboy sa kasiyahan. Ayos mo ba ang ina ni Marcos? Ako nga ho. Nais ko lamang ipabatid ang utos ni Don Teyong na dapat na kayong umalis dito. Sinasumsum niya ang lupang ninyong sinasaka. Inang, matalim ba ang takbo? Bakit ka nag-iisip ng ganyan? Kung tayong dalawa na lamang ang nabubuhay dito sa daigdig. Si Anita ay lihim na naging kasintahan ni Marcos, mahigit ng 1 taon noon. Sa nang dumating si Anita sa kanilang bayan buhat sa pag-aaral sa isang kolehiyo ng mga madre sa Maynila. Si Marcos ay nagsimpa na ng malaking pag-ibig sa kanya. Alam ni Marcos ang kaniyang kalagayan na halos ay lumaki sa ibabaw ng kalabaw. Marcos, Anita, nagbalik ka. Kamusta yung pag-aaral ng kolehiyo ng pagmamadre sa Maynila? Eto, nakatapos na. Marcos, andyan ka pala. Ano ang iyong binabasa? Isang nobela, Anita. Halika, samahan mo akong bumasa. Ba? Oo, salamat sa pagkita. Marcos, matagal na kitang iniibig. Anita. 30 araw ang tanin na mag-ina upang lisanin ng lupang gayong ang sabi ay ari ng kanilang ninuno. At binubuhisan na nila at sinasumsam pa ngayon. At saka silang mag-ina ay tinataboy. Sino ang hindi magdadalang puwat sa gayong pagkabuktutan dahil sa kanyang ina, natutong magtiim si Marcos ng kanyang galit. Wait lang. Uy, Mars, balo yun yung abalitan. May kasakit siya kami, Anita. Totoo ba ito? O ano? Anita, nasan ka? Huwag na po kayo magpumasok. Umalis na po kayo. Hindi na rin ako papayag na mag-itong sumlit. Anak, uminahon ka. Hindi natutulog ang mga basala sa mga maliit magtiis tayo. Magtiis?
Gaano kahirap ang ating pinulan upang ito'y maging maganda? Tapos mapupunta lang sa iba? Marcos, 2 linggo na lamang ang natitirang taning sa pagtutuos yung dalawa ni Don Teo. Huwag kang mag-alala, Inang. Nalaglag na po mga daon sa kanyang panahon. Walang alipin kung hindi magpapalipin. Ikaw pala, Marcos. Kamusta? Isa lang ba ang balita sa pagwala ni Don Teo? Kadahilan na nasuwag siya ng kalabaw. Nila na pagmamayari ng mga kalabaw na iyon. Ngunit hindi ako naniniwala dahil maamo ang iyong mga kalabaw. Mapalad ang mga harap na walang Panginoon. Taning sa pagtutuos yung dalawa ni Teo. Laban. Nais ko lamang ipabot. Hindi na rin ako papayag na magitang sumlit. Go. Go. Ukol sa kaluluwa. Ba't ka lumalayo? Eksena? Sa pagmulat ng aking mata. Oh, magising na ba yung kapalag mo? Tabalo! Ayang, tabalo! Ugtunay! Aba, ugtunay na pag ginising yung wala yun? Graduation na yan! Tabalo, ginising mo na yun ng dinilong kupali! Narinig to! Bakit yun? Dala ka! Si! Sulay ko kayo kumali! Adi! Ikaw bala kayo katatpo! Ba! Ma! Migising na ka! Matthew! Mat! Matthew! Mat! 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 Hoy! Graduation mo! Gumising ka na! O, ato si Mama. Umalis. Pumunta. Namalayin yung malama. Oh, Matthew, maligo ka na. Ngayon ka lang gumising. Tinanghali ka na. Graduation mo na. Ano ba yan? Sorry po, sorry po. Sorry! Mars, tara na. Ay, ali. Ba't kasi tinitignan mo yung dinadaan mo? Bata lang yung Mars, tara na, Mars. Minunat na hindi. Wala na pera kung maka na. Ay, tsuloy pa lang, madam. Arinig ba yung tungkong? Fresh lang. Ay, ni pa set. Kaya balo mag-graduating anak mo eh. Pwede na ba? Ay, di pa, Mars, opo. Kano yan? 150. Hindi tapitaka ko. Ay, Mars, may kaya dala ka yan. Ano ba yan? Sorry po. Sorry! Mars, tara na. Ay, ali. Ba't kasi tinitignan mo yung dinadaan mo? Ay, Mars. Balo ko na nung noon, yung kapitaka ko. Ano Mars? Anak ni ka? Pamilya ka ta. Mga nangyari ka na, Mars? Di bari. Si balag na ako. Hindi naman siguro makanta, Mars. Ay, makanintay ka. Kung wala na, madam. Balikat ko rin. Padayin mo ko. Nano, Mars, no, panda ka? Ay, alay mo na ako. Iyan ako na balang matikit. Ano, dengar na rin. Pangagaling ka. Ano ba, initang anak ng dad? Ma'am, bakit po? Ikaw yung kumuha sa pitaka ko! Ma'am, wala po sa... Ano wala? Tignan mo, wala! Wala po talaga. Ikaw yun! Wala po. Madam, Wala po talaga. yeah, pina ako nagpitaka ko. Makanya na talaga rin anak din. Kaya, hindi ako kaya kapakulong. Ay, pakulong kaya talaga ako. Mami, hanggang papakit ang pitaka ko.
Nalabet! Nung sinasabi nun, wala naman akong kinukuha. Tuki kayo, saglit ka ako. Minano kami. Ati meron ako kaya tapita ako. O, nonya! Sorry! Tara! Yapin niya! Ipuita meron ako kaya tapita ako. Iking mena ko, gimpita ka ng ma'am eh. Hindi po. Paltome! Wala po talaga. Inosente po ako. Sabi ma'am. Yeah, sa balon na nandin. May pwede yung dakpan ni ma'am kung kabudya makanita yung sasabihin niyo ma'am. Ay, ali, basta tayo meron ako. Yan mong diling tinagkil ka ako. Diyo, kapkapan may pen kung matsyo kaya. Yung driver yan. Ay, waping kawat na pa yung ambulansya. Ayan, kaya na yun ma'am, may teneng yung wallet mo. Wala naman siguro panagutan kayo. Yung driver ito ma'am, kasi hindi nakakaya. Pwede na umulian yan. Ma'am, pwede may kukuha na ng contact number mo pa ma'am, kung address mo. Para pachiya kayo ma'am, makagastos ka niyan ma'am eh. Sige lang. Mars, may naluya. Ito, kung naigit. Nakasan ko pa. Pagpakalala ni madam. Nabalo. Sige ko na minalay, ako na mamayan. Sige madam. Nakakaritis talaga yung bat na yun. Kung yan ang pena ka mo, yung kasada na yan ka. Swim na, laki. Sino ka, pen? Wala ako. Oh, saan ka kumuha ng pambayad ng mga pinambili mo? Ano ma? Sa pitaka ko. Pitaka? Ito yung pitaka mo na yun. Ikaw yung kumuha sa pitaka ko. Ano wala? Ano ako? Wala. Ikaw yun. Inosente ako. Wala po ako ginagawang masama. Maawa kayo. Inosente ako. Wala po ako ginagawang masama. Maawa po kayo. Inosente po ako. Sa tuwin ay naalala ka, sa pangarap laging kasama ka.